What's up, KEG, at welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to may maganda tayong pag-uusapan dahil about ito doon sa Trump account kung saan ito ay sa mga bagong service na ini-offer ngayon ng Amerikano. So, tinawag ito ni Trump na Trump accounts, no? Kung saan nagbibigay ng talagang pagkakataon sa mga bata na makapag-invest. Pero syempre, hindi naman kaya ng mga bata mag-invest. Yung mga magulang na makapag-invest, na once na umabot na siya ng 18 years old, is may certain talaga na may annual return kang makukuha. No? Ang maganda lang kasi dito, no? Ang alam naman natin kahit naman syempre, ang hindi naman natin mapagkakaila talaga na pagdating sa income, pagdating sa crypto, investment, ganyan, no? So, hindi maganda yung naging ni Trump, lalo na yung siya yung kumikita or sa mga meme coins ganyan, no? Maraming anomalya, tapos siyempre may war pa, meron pang hindi pagkakaunawan ng Iran at saka US, no? Yung crisis na nangyayari at siyempre magiging dahilan din ba ito na para hindi tayo pwede nating questionin talaga itong mga ganitong klase ng service na ini-offer, no? Pero kasi ang ano lang naman dito is hindi naman yung mismo yung mismong project ang kailangan natin tingnan. Tignan natin yung mismong concept, no? Kung gaano kahalaga yung ganitong mga bagay. Kasi sa ating dito sa Pilipinas, wala naman tayong ganun. Pero kasi sa Amerika, meron tinatawag silang mga student loan. Na once na umabot sila dun sa certain age na magka-college sila, pwede sila mag-apply for student loan. And then eventually, pagka nakagraduate sila, pwede nilang bayaran yon in time, no? Pero sa mga nababasa ko, no, hindi naman natin experience yun. Hindi naman tayo taga-Amerika. Pero sa mga nakikita ko, mga nababasa ko, is talagang halos umaabot na ng sobrang tagal na panahon bago nila talaga mabayaran yung kanilang student loan. Ngayon, isa ito sa mga magaganda talagang iplano, lalo na kung magpapamilya at meron kang anak na maliit, no? Na ngayon pa lang is gusto mo paghandaan na makapag-college, no? So pwede mong gamitin yung mga ganitong strategy, no? Kahit hindi wala tayong ganito kagaya sa alam ko meron dito sa Pilipinas pero sa mga certain banks yun. May alam ako na pag 7 years old pwede ka nang at least 7 years old yung anak mo para makapag-invest at pagdating ng 18 years old may makukuha siyang mga kung magkano yung kanya magiging benefit, no, mga student to, may mga ganun din tayo pero para dun sa mga sa mga kailangan gusto talaga magplano na ganun is maganda talaga malaman yung pinaka concept nito, no, na at least pagdating ng college, no, pag nag-college na yung anak mo is talaga meron ka ng pang buffer, kung ibig sabihin meron ka ng panggastos para doon kasi sa totoo lang kagaya ngayon pahirap yung buhay, pagka habang tumatagal pamahal ang bilihin, lalo na yung mga matrikula mas pamahal yan, no? So sa ngayon pa lang dapat sumasabay tayo sa ganun. So mas maganda nito is talagang talaga is nag-iipon tayo. At the same time habang nag-iipon is nagkakaroon ng annual return pag ininvest mo. So yun yung naging konsepto nito, no. So maraming nagulat dito sa balita na to mula sa Amerika, no. Sabi nga doon din dito, sabi dito ng CNN, no, yung nagre-report, no. Kung ang isang pamilya daw ay maglalagay ng 5,000 bawat taon dollars sa isang tinatawag na Trump account. At ang pera ay i-invest sa isang low-cost S&P 500 index. So, yun yung stock market nila. Na kumikita ng average na 10% kada taon, pwede daw itong lumaki ng humigit kumulang $231,000, no? O, pagka umabot na ng 18 years old yung bata, no? Nakakagulat dito kasi wala pang talagang idagdag na contribution. Yung unang 1,000 na ibinigay ng gobyerno, maaari na kumita ng halos $5,470. Kung sa atin, nasa 60,000 pesos yun. Ngayon, once na naging 500, siguro kung nasa 5,470 by the age 18, yung walang extra contribution, $1,000 lang talaga, no? Yun na yun, hanggang mag-18 siya. So, pwedeng umabot ng $5,470. So, sa atin is 300,000 na yun, no? Maybe kaya na nung i-cover up talaga yung pang-college degree nung iyong anak. Siyempre, depende sa kukunin ng anak mo, no? So, ano ba itong Trump account, no? Hindi naman to talaga simpleng savings account lang, no? Isa itong investment account para sa mga bata. Sa halip na talaga itatabi mo lang yung pera sa bangko na halos walang tubo, i-invest mo to sa stock market gamit yung S&P 500 na index fund. So, hindi about to crypto, no?
Ang pinag-uusapan natin dito is about sa long-term investment, no? Yung dito kasi sa S&P 500, binubuo yan ng mga pinakamalalaking kumpanya sa Amerika, tulad ng Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, no? Kapag lumago yung ekonomiya ng Amerika, syempre mas tumataas din yung halaga ng investment. So paano aabot ng $231,000, no? Ang dapat mangyayari dito is dapat consistent yung paghuhulog mo, may compounding interest, tapos yung interest dumadagdag ulit dun sa mismong inuhulog mo. So hindi lang talaga principal yung kumikita, pati yung kinita mo nung nakaraan taon ay kumikita rin. So ibig sabihin parang snowball siya, no? Habang lumalaki, mas bumibilis yung paglaki ng pera mo. Example, may Trump account ka, may initial ka na $1,000. Nagdadagdag ka ng $5,000 bawat taon. Sabihin na natin nasa 300,000 pesos. Kahit sabihin na natin huwag na natin i-dollars, kahit 5,000 pesos mo na lang bawat taon. No? Kung kikita ng average sa 10% yun kada taon, ang investment mo pwede siyang umabot ng humigit kumulang talaga na $231,000, no? Kung sa peso naman yun is 231,000 pesos. So halip na magsimula ka sa zero, nagsisimula siya sa malaking puhunan para sa college, negosyo, or sa bahay. Pagdating niya ng 18 years old, no? Tapos, alimbawa, meron imbis na 5,000, mag-iipon ka ng 2,000 buwan-buwan, hindi agad lalaki talaga yung ganun kalaki yun. Pero kung tuloy-tuloy ka sa loob ng maraming taon, talaga maayos yung investment, pare talaga maging milyon yung iniipon mo. Ito yung dahilan kung bakit talaga maraming mga financial advisors ang nagsasabi na mas mahalaga yung oras kaysa sa malaking halaga ng nilalagay na pera. So, advantage nito is natututo talaga yung mga bata, no, tungkol sa investing. Hindi puro savings, natututo sila maging investor. Tapos, may malaking potential na may malaking pagkakataon sa adulthood para magnegosyo or gusto nang mag-college or sa bahay or may emergency fund na yung anak mo, no? Long-term mindset. Natuturuan natin yung mga bata na magkaroon ng mga bagay na hindi pagkuha ng instant gratification, no? At saka future yung iniisip, no? Tapos pinalalago din yun yung ganung klase ng strategy kagaya ng Trump accounts is pinalalago yung ekonomiya. Siyempre, mas maraming investor, mas maraming kapital yung pumapasok talaga sa mga companies. Siyempre, ang pinaka-disadvantage naman ito, walang guaranteed returns. No? Yung 10% kasi na sinasabi nila dito is historical average lang. Siyempre, may mga pagkakataon talaga na bagsak yung stock market. So, hindi rin ibig sabihin na ganun is i-expect mo na. So, depende yung sa growth na stock market. Tapos, hindi lang talaga lahat is kayang maghulog. Kagaya no, sa kanila sa Amerika, hindi naman lahat kaya magtabi ng 5,000 bawat taon eh. 'Di ba? $5,000 sa isang taon eh. Bawat taon, 'di ba? O lalo na dito sa Pilipinas dahil mahirap talaga yung ang pagkuha ng income dito sa atin. Tapos syempre nandiyan yung market risk, no? Kapag nagkakaroon ng recession, maaring bumaba yung halaga talaga ng mga investment. Pwede ring mangyari is baka ma-withdraw mo na maaga. Lalo na kung wala kang tamang financial education, syempre baka maubos agad yung pera kasi mas maaga mo siya na-withdraw kaysa imbis na mag-mature siya, no? So, para sa akin, kung tatanungin niyo ako tungkol kung maganda ba 'to sa Pilipinas, no? May mga dahilan kung bakit eh. Ang mga benepisyo kasi no, mas marami yung magiging investor, mas mataas yung financial literacy, mas kaunti yung umaasa sa utang. At mas maraming batang yung may panimulang kapital once umabot na sila sa 18 years old, which is yung mga nasa certain age na, no? Pero may mga may mga challenges din. Siyempre, maliit lang yung disposable income ng maraming Pilipino. Kaunti pa yung mga nag-i-invest talaga, no? Kailangan may malinaw din na regulation kung sakaling may implemento dito. At kailangan may matinding financial education talaga. Kailangan pag-aralan talaga kung pagdating dito sa market. Pero kung sasanayin natin yung mga tao, kagaya dito sa Pilipinas, pagdating sa mga sugal, trading, 'di ba? Para kasi napakasimple ng trading na yun, yung mga tinuturo ng mga gurus, no? Na simpleng trading, kikita na, papakita na paldo sila palagi. So hindi kasi yun yung totoo eh, no? Nadadaya kasi yun eh. Nadadaya yung mga ganun.
papalabasin ng mataas yung kanilang leverage, kikita na malaki, pero sa totoo lang, maling-mali kasi talaga. No, ang pagpapakilala pagdating sa investment is akala trading, kikita ka araw-araw. So yun ang alam talaga halos ng karamihan, which is mali, no? Kung wala talagang tamang edukasyon, maaari talagang matakot lang yung mga tao sa pagdating dito, sa example is sa stock market, no? Ang importante lang naman dito is hindi ang Trump account yung tunay na sekreto eh. Ang sekreto talaga dito yung oras at consistency at yung compound growth, no? Marami kasing tao na naghahanap ng mabilisang yaman, no? Pero ang pinakamalaking yaman kasi is bunga talaga ng mahabang panahon ng disiplinadong pag-iinvest. Kaya mas maganda na talagang itong klaseng yung mga ganitong klase ng programa talaga, maaari talaga magkaroon ng mas malawak na layunin bukod sa pagtulong sa mga pamilya, no? Kailangan mas dapat hikayatin yung mas maraming mamamayan na maging aware pagdating sa mga stock market, crypto, or kung ano man, no? At gamitin ng tama, no? Kailangan palakihin yung domestic investment na base, no? Palakasin yung demand para sa malalaking company na bumuo ng pangunahing index, no? At lumikha ng generation na nakatali talaga sa performance ng financial market, no? Kasi siyempre, yung balita naman na to, hindi lang naman talaga to tungkol kay Trump, no? Isa ito sa paalala na yung compounding investment maaari talaga magpabago ng kinabukasan ng isang bata kung maaga na simulan. Siyempre, hindi kailangan milyon agad yung ipupuhunan mo, no? Kailangan mahalaga dito is talaga maaga nagsimula at maging consistent at maintindihan yung mga risk at yung benefits ng long-term investing, no? So, para sa akin, malaking bagay talaga to, no? Isa to sa mga kailangan talagang silipin ng mga, kahit yung mga ano lang, kumikita na minimum wage, kahit yung mga is kailangan talaga makapagtabi kahit papaano, 500 sa isang buwan or kada sahod, or kung magkano lang yung kaya na kayang ibawas, no, para doon sa future ng inyong mga anak, no? Kasi syempre kung naghahangad din tayo ng magandang future para sa mga bata, kailangan is ngayon pa lang sa gitna trabaho na natin. Kasi once paano kung dumating yung panahon na yun na nandun na tayo sa edad na mas marami ng challenges, no? So sa ngayon, kung ikaw sa tingin mo is okay naman ang buhay mo pa ngayon, nakakapagtabi ka pa, simulan mo nang gawin yun, may anak ka man o wala, no? Makapag-ipon ka na para doon, no? Pag-aralan mo kung saan mo iipunin, kung gusto mo ba emergency fund ang ipunin mo, kung gusto mo sa crypto mo ilalagay, sa stocks or sa anumang investment, basta maging mapanuri ka lang doon sa mga tamang disiplina at saka yung mga tamang turo pagdating sa mga ganitong mga bagay. Huwag ka sa trading, huwag ka sa sugal, huwag ka doon sa mga doon ka na sa mas mabagal at sigurado, no? Kasi lalong-lalo na yung mga ganyang klase ng pag-iipon is talagang yun yung pwede makapagpabago talaga ng future mo once na ginawa mo ng tama. At tatandaan nyo na hindi ang maliit lang ang ilalagay ninyo, kasi ang goal naman dito hindi naman agad yung kumita ka kagad ng malaki. Huwag yung isang biglaan, no? Wag niyo habulin yung market. Ang kailangan niyo, kasi kung ang horizon mo is 20 years from now or 10 years from now, sobrang pa kailangan habulin yung panahon, no? O wala yung tinatawag na pressure once na inisip mo siya ng long term, no? So kahit tumaas o bumaba yung market, wala ka nang hindi mo na siya papansinin, wala kang pakialam doon, basta bibili ka lang ng bibili. Kasi kagaya niyan, kunyari ang mindset mo is hindi ko pa naman kailangan sa 2030. Sa 2040 ko pa naman kailangan para dun sa anak ko. Diba? Yun eh. Yun yung pinakamagandang aral pagdating dito, no? So, mawawala yung pressure mo. Ngayon, kunyari, nasa 16, 15, or nasa 17 years na yung inyong investment na inilagay mo dun sa anak mo. So, kung kailangan mo nung kunin mo na para magamit ng anak mo. No, after nun, pag napag-aral mo na ng college, napakaluwag, tingin ko, no? Lahat naman tayo, ito, yung lalo na yung mga alam naman natin tayo, nag-aral tayo ng college or nag-aaral man tayo, hindi man tayo nakapag-college, pero alam natin gaano kahirap, 'di ba? Pero kailangan pa ba natin na iparanas 'yun sa mga bata, sa mga anak natin na mahihirapan din sila makapag-aral? So, tulong mo na 'yun sa anak mo, tulong mo na rin 'yun sa sarili mo. Sa ngayon pa lang, nag-iipon ka na, ginagawa mo na ng paraan para in the future,
At kapag ka nandun na sila sa panahon na kailangan nila ng pangmatrikula, so meron ka na, no? Magagamit mo na yung pera na yun para talagang ano. At hindi ka pa mapipersa na kailangan mo maghanap ng pera doon sa mga panahon. Bakit? Kasi long time ago, nagsimula ka na mag-ipon. Ayos ba yun? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, thank you so much sa inyo lahat. Mag-subscribe na sa aking channel at syempre, i-like and share ang ating mga video. At yun lang, no? Sana, kayo ba? Anong comment nyo dito sa ating video na to? Sa palagay nyo ba is maganda ba ang mag-ipon na mas maaga? Or tingin nyo ba is kung kayo ba, mag-all in ba kayo? Or kaya nyo gawin yung disiplina ng consistent na pag-ipon? So, yun lang, no? Thank you so much sa inyo, no? Magkita-kita lang tayo sa arena. Game.